Sanchay, sira na naman? Naku naman, kailan mo mapapalitan ang bulok mo sa sasakyan? Isipin mo, araw-araw ganito na lang mangyayari sa'yo? Nalilimahid ka. O ayan, punasan mo na. Sige na, huwag ka na mahiya. Ah, siya nga pala. Tatakgut siya yung tissue bag na yan. Isoli mo na lang. Kundi dahil sa'yo, nasa Guinness Book of Record na tayo. Lahat ng estudyante nakakotse. Tanging ikaw lamang naka-motorcycle. Sensei! Kumusta? Mabuti naman po, Uncle. Ano? Nasiraan ka na naman? Ganun na nga po. Pero wala pong anuman. Kaya ko na po itong ayusin. Ah, Uncle, hetong lunchbox ko para sa inyo. salamat, Sensei. Sige po. Palagay ko ikaw lamang ang nakakaalam sa inyong eskwelahan kung ano ang electric fan. Ano naman kaya maganda sa bag niya? Tingnan mo kung anong meron ako. Burberry coat. Meron ka ba nito? Bihira lang ang may diamond necklace na ganito. Ano? May masasabi ka? Sandali lang. Wala ka na ba ibang gamit na dala? Talo ka. Hindi ah. Halika. Pagmasdan mo akong mabuti ngayon. Huwag kang kukurap. Kinaya mong ilong ni Julia Roberts? Ang daya mo naman, hindi mo ako sinama. Limited quantity lang ito. Pinagawa ko sa Beverly Hills. Isa para kay Julia Roberts at isa para sa akin. Kaya naman pala, Ano kaya naman pala? hindi kita nakita nung winter vacation. Saan mo ba ako hinanap? Sa Paris. Hindi mo nga ako makikita. Good morning, Legion. Good morning. Teka, pinabasa mo ang original textbook? Meron kasi tayong research paper sa economics. Pero sabi ng professor, ito lang ang ating pag-aralan. Baliwala naman kung tutuusin. Naisip ko lang, ang professor na tulad ni Franklin may pagka-istrikto. Kaya naisip kong basahin na rin ang librong ito. Mahirap pumasa sa kanyang klase. Tapos na ako. Siguradong bagsak na ako. Huwag kang mag-alala, madali lang naman yan. Siguro ganun na nga. Ito lang naman ang pinababasa niya, hindi ba? Ang totoo nga niyan, ikaw lang naman ang nag-aaral. Karamihan hindi. Pumapasok lang sila para makipagsosyalan. Pag hindi kotse ang pinag-uusapan, payabangan ng bagong bag. At kung hindi naman, syempre kwento tungkol sa mga bagong damit. Teka, alam mo ba si Chanwi? Nagparitoke siya ng ilong niya. $500,000. $500,000? Hindi na maganda. Kawawa naman sila. Hindi na sila makakapaglaro ng piggy nose. At bakit naman?
Kasi pag ginawa nila ito, sasabog ang ilong nila. Shansha, hindi naman siguro. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Magparitoke ka rin ng ilong. Ang laki na kanyang pinayat, hindi ba? 1 linggo lang yun. Ang balita ko, titigil na. Kung ako naman sa kanya, hindi na ako magpapakita rito. Pababayaan ko na lang mga gamit ko. Oo nga, talagang nakakahiya. Tingnan mo, hindi siya makaharap sa tao. Lapitan mo kaya't kausapin siya? Naku, hindi na lang. Malay natin kung may kinalaman ng effort sa kanya. Wag, Shanshay! Kapag tinulungan mo siya, hindi natin alam kung anong gagawin sa atin ng F4. Pero, alam mo naman, nakatalo ni Ashu ang F4 nung nakaraang linggo. Kaya napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Gaano ba kagaling ang F4? Sa palagay niyo ba, takot ang lahat ng tao sa inyo? Kilala mo ba kung sino kausap mo? Meron siyang red card. Ay, katalungin mo naman ang F4. Oo, bakit talaga tayo nakakamalala? Bakit na naman? Anong nangyayari dito? Kasi, Titigilan sa pag-aaral si Ashu. Titigil? Opo. Ako ang teacher niya. Pinayagan ko ba siyang tumigil sa kanyang pag-aaral? Asyo! Sir, dahil sa F4 kung bakit titigil na siya. Isang kalokohan. Hindi na nawawalan ng black sheep sa eskwelahan. Asyo! Asyo! Sana magpakabait ka na. Pagkatapos nito, dapat matino ka na. Sige. Ingat. Pasok na! Pasok na! sige na, tayo na. Conscience. Yan ang tinatawag na moral courage. Yan ang pamantayan ng pagkatao. Dito sa bansang China, walang iba kundi si Confucius. Pag-aaralan ng buod ng kanyang ideya. Ang pinakabuod ng ideya ni Confucius ay benevolence. Para matuklasan ang sariling ugali at ganun din ang pag-uugali ng iba. Upang maging prominente. Bakit, Sanchay? May problema ba? Magbabanyo ako. Magbabanyo? Meron akong tissue paper. Anong klaseng teacher meron ng eskwelahang ito? Pwedeng patigilin ng estudyante kapag napag-initan at siya pa ang sasabihan ng black sheep. At nakuha pa niyang magturo tungkol sa konsensya. Isang malaking kalokohan ang lahat ng ito. Wala nang matino sa kolehiyong ito. Walang paninindigan, mga takot at walang pakialam sa kapwa. Lalo na ang grupo ng F4 na yan. Sila ang mga morons. Walang kaluluwa. Kayo ang Piggy 4!
Nang-aabuso sa kapwa. Kayo nagpapatakbo ng eskwelahan! Mga naghaharing uri. Eh ano naman sa akin ngayon? Huwag niyo lang akong aapihin. Hindi ko kayo uurungan. Pero di ko natulungan si Ashu. Sunshine, may assignment ka na ba sa stat para mamaya? Hindi ako kumuha ng stat sa SEM na ito. Bakit naman? Magtatrabaho ako. Kung ganoon, mag-isa na lang ako mag-aaral sa stat. Paumanhin! Paumanhin! Pasensya na, hindi ko nakita. Binangga niyo ako. Kapag may nabangga ka bang estudyante, hihingi ba kayo ng paumanhin, sir? Aba, oo. Hingi. Sir. Tinatapakan niyo ako. Naku, paumanhin. Ayaan mo, lilinisin ko ang sapatos niyo. Alam niyo kung may nagagawa ang paumanhin, ano pa ang silbi ng mga alituntunin? Alam ko namang ako talaga ang black sheep sa eskwelahan. Simula bukas, hindi niyo na ako makikita. Sir, ang mabuti pa. Bukas hindi na ako makikita! Sir, wala lang kayo sa inyong sarili. Baka naman may sakit yung tao. Mataas yung lagnat. Masyadong nervyoso. Paano nila nagagawang sirain ang kagandahan ng eskwelahan? Hindi ako makapaniwala. Mga arugante. Ray, anong ginagawa mo? Tayo na! Sumusobra na talaga ang mga F4 na yan. Totoong sinabi mo, lalo na yung leader ng F4 na bumasto sa professor namin talagang nakakainis. Sana nakita mo ang kanilang kabastusan. Maiinis ka. Gusto ko talaga makita ang F4. Xiaoyu, tumigil ka nga dyan.
Ano ba? Mas maraming halangang kaluluwa kaysa sa kanila. Oo na, sabihin na natin ganun na nga. Pero sa school natin, parang bilangguan. Masahol pa sa impyerno dahil pinamumunuan ng 4 na pamilya. Tinuturuan upang maging tagapagmana at upang magawa ang anumang gusto nilang gawin. At walang makapipigil sa kanila. Talagang kumukulo ang dugo ko. Pwede ba wag na nga nating pag-usapan yan? Sige na, magkwento ka pa. Ayoko na. Sige na. Ayaw. Ano ba? Ayoko na nga. Sabihin mo na lang sa akin kung bakit sila naging F4. Ha 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 ha. Hindi ka maniniwala pero nakakatawa. Ang F4 ay para sa flower 4. Nakakatawa, hindi ba? Ang ibig lang sabihin, silang 4 ay mga gwapong bulaklak. At hindi lang yon mga milyonaryo. Nahihibang ka ba? Makinig ka. Mga gwapo nga sila pero wala namang laman ng mga utak. Wala silang alam gawin kundi mga api ng kapwa. Wala silang pagtingin sa kanilang kapwa kaya nga Piggy 4 ang tawag ko sa kanila. Talaga bang gano'n na sila kasalbahing tao? Merong isang kakaibang ugali sa kanilang 4. Buti na lang may naiba sa kanila. Oy, Shanshai, interesado ka ba sa isang naiiba sa kanila? Wala pa yan sa aking isipan. Nakapagpasya na ako. Sa loob ng 4 na taon, dapat utak munang gagamitin ko, maging maingat. Pag walang kinalaman sa akin, hindi ko muna papansinin. Alam mo, kakaiba naman ako sa ibang estudyante, kung di lang kay inay. Hindi ako papasok sa eskwelahang yun. Shanshai, malaki ang ipinagbago mo simula nang mag-aral ka sa Yingde. Natatandaan mo pa ba? High school pa lang tayo noon. Yung matabang lalaki na nambabastos sa akin, nakalimutan kong pangalan. Tinuruan mo siya ng leksyon at sa palagay ko, natuto naman. Nagawa mong humingi siya ng pamanhin sa akin. Hindi ko alam pero malaki ang pinagbago mo. Di na ikaw ang dating Shanshai. Kung alam mo lang, kinamumuhian ko rin ang aking sarili. Nagtatago sa anino ng karuwagan at nagpapanggap araw-araw ni hindi ko nagawan tulungan si Asho. Sumusunod na lang ako sa agos ng panahon. Hinahayaang lumipas ang panahon. Hindi ako dapat magkaganon. Ma, nandito na po ako. Shanshai, napansin mo ba? Ha? Nagpakulay po kayo ng buhok? Halata naman pala. Ako lang ang nagkulay nito. $260 lang ang gastos ko. Para kayong foreigner. Aba, mabuti naman. Pero mas mabuti kung foreigner ang magiging boyfriend mo. May kakilala ka ba sa school ninyo, anak? Ma, pumapasok ako para mag-aral. Hindi mga lalaki. Pag-aaral, oo. Dapat nang mag-aral kang mabuti. Pero napakamahal lang yung tuition fee. Dapat may makilala kang mayaman para hindi naman nakakaya. Lagi naman po kayong ganyan, reputasyon ang iniisip. Mahirap lang po tayo pero gusto ninyo sa palasyo at ipasok ko sa isang exclusive school. Dad, kakain na. Nasa banyo na naman kayo? Hayaan mo na siya. Ma, mas mabuti pa siguro nasa normal college na lang ako. Kasi po sa Yingde may mga topak ang tao. Hindi sila nag-aaral, lagi na lang iniisip ang buhay LV, ganun din po ang Prada, at ganun din ang Chanel. Mahirap lang po tayo at hindi ako bagay sa kanila. Mahirap makibagay sa mga yon. Ma, pwede bang tumigil na ako sa pag-aaral para wala na kayong binabayarang tuition fee? Nahihibang ka ba? Para sa magandang kinabukasan mo ang iniisip ko. Gusto kong maging mayaman ka pagdating ng panahon. Makasama mo kami na tinitingala sa lipunan, na para bang isang celebrity. Kaya kita ginagastusan sa abot ng lahat ng aking makakaya. Namumulesta lang ako ng ibang tao para lamang makapasok ka sa kolehiyong yan. Tapos sasabihin mong titigil ka na sa pag-aaral? Sinisira mo ang magandang pangarap ko. Para sa buhay. Ma, ano nangyayari sa inyo? Dad, ang gamot! Sandali lang. Honey! Ano nangyayari sa'yo? Ito, Inel.
Okay ka na ba? Ha? Ano na? Gusto mong sirain ang magandang kinabukasan. Oh, sige. Sige, Tama na yan. Kumain na tayo. Maupo ka na. kumain na tayo. Sige, Gutom na ako. tumigil ka nga dyan. Ano ka ba naman? 4 na mangkok na nga ang nakain mo. Wala na makakain ang anak mo. Pero nagugutom pa ako. Gutom ka ba? Pero hindi pa kami kumakain. Inubos mo na nga lahat ng ulam. Hindi ka man lang nagtira. Kasalanan mo ang lahat ng ito. 20 taon ka na sa trabaho mo. Walang asenso. Honey, ano ba? Boy pa si Sanchay. Tumigil ka nga dyan. Bakit si Mr. Wang na kapitbahay? Naging assistant manager na. Kaya lang na-demote nga lang ng 2 beses. Pero ang mahalaga, na-promote naman siya. Pero ikaw, empleyado ka pa rin hanggang ngayon. Honey, ganito. Makinig ka. Anong halaga ng promotion kung madedemote ka naman? Ako, pareho pa rin. Tulad ng dati sa mahabang panahon, isang empleyado. Pero dapat may pagbabago sa ating buhay. Sanchay, alam mo ba, nung bata pa ang daddy mo, pangarap niyang maging isang host. Tama. Pangarap ko yun. Mag-iensayo yan na parang suso. Hindi naman. Mali ka dyan. Ang manok ng Zhongli Bushin, malasa, katakam-takam, malambot, katamtaman, 1, malasa, 2, masarap pa. Di ba? Ganyan siya. Paano ka magiging artista? Hanggang sa pangarap na lamang ang iyong ama. At yan ang namana mo sa kanya. Exclusive school na ang pinapasukan mo, titigil ka pa? Bakit ang kapitbahay nating si Mr. Wang? Di ba? Binanggit mo na naman ang Mr. Wang na yan, ha? Dahil marunong siya sa takbo ng buhay. Paano mo nasabi yan? Dahil wala ka ng silbi sa inyong kumpanya. Wala ka rin silbi sa bahay. Si Mr. Wang may silbi sa pagkababae ng kanyang asawa. Ikaw, wala kang silbi sa akin bilang asawa. Tumigil ka nga. Nagsisiping na lamang tayo. Hiya ka naman sa anak mo. Kanya ka naman talaga! Aminin mo, wala ka ng silbi! Ginagawa ko naman ang tungkulin ko bilang isang ama. Anong tungkulin? Wala ka ng silbi! Ito ang tandaan mo. Maliit ang lahat ng parte ng katawan mo, pero napakalaki ng bunganga mo. Dakdakan ng dakdak maghapon. Pwede ba? kapaguran Tama ng na bunganga mo mo. yan? Di na ako titigil sa pag-aaral. Narinig mo ba? Ayun na pala. Mag-aaral na siya. Wala na tayong dapat pagtalunan pa. Ang totoo Ikaw naman, masyado kang may silbi mainit ka ang pa rin ulo. bilang asawa. Masyado ka nagpapadala sa Oo mga nga, damdamin mo. Pasensya ka na. O sige, kumain ka na. Pero alam mo, Yan. napakaganda mo pa rin. Nahihiya ako sa sarili ko. Anong tinitingin-tingin mo? Sa totoo lang, ayoko naman maging ganito. Pinaunat mo rin yung pineapple hairstyle mo. Si Roger ang gumawa nito. Matigas at makapal daw ang buhok ko. Muntik na nga ako mapikon. Bakit di ka mag-isip ng bagong hairstyle? Hinihingi ko bang opinion mo? Hey, Lay! Anong masasabi mo? Wala ako magagawa kung di mo gusto. Ang sabi kasi ni Roger, kahit 8 oras na unatin ang buhok ko, wala rin mangyayari. Masaya ka naman sa 8 oras. Medyo, order ka ng pagkain.
Waiter! Isang musdak foie gras. Ano po? Musdak foie gras. Wala po kami noon, sir. Meron ba kayong mamibigay na old wine? Old wine? Wala rin po kami. Narito po ang menu. Teka sandali. Bakit pa tayo naririto? Wala naman pala laman ng bar nyo. Si Shimen. Narito yung bago niyang girlfriend. Hi. Tol, maghihintay kaya siya ng ganyan kung bigla siyang tawagan ng kanyang ex? Anong ginagawa mo rito? Magaling ka pala sa billiard. Hindi ganyan ang pagtrato sa babae. Alam mo ba kung sinong boyfriend niya? Nagtanong-tanong ka ba? Aba, syempre naman. Napag-alaman kong walang kwenta ang boyfriend niya. Kilala mo ba kausap mo? Akong kilalanin mo! Hoy! Oh, ako naman ang harapin mo! Oh. Hoy, sa susunod matuto kayong gumalang ng babae. Tatawagan kita bukas. Ikaw ba ang boss? Ito ba sa gamits namin? Ano? Sisi. Lijen, mabigat ba yan? Tutulungan na kita dyan. Walang anuman. Mga papel at carbon powder box lang ito. Para kasi nabibigatan ako sa dala mo. Shanchay, gusto mo bang sumama sa... Shanchay! Kumapit ka lang. Sa likod mo. Bakit ba? Anong sinisigaw mo dyan? Paumanhin! Hindi ka sinasadya! Bakit ba lagi na lang silang humihingi ng paumanhin? Paul Smith? Patawarin niyo na ako! Pag may lusot ang paumanhin, di na kailangan ng parak. Hayaan mo! Pupunasan ko! Umalis ka nga dyan! Sandali lang! Hindi pa ba sapat sa inyo na humingi siya ng paumanhin? Ano bang gusto mo? Gusto mong ipakita ang pagkakaibigan ng mga hampas lupa? Walang nalalaman ng mga linta sa pakikipagkaibigan. Mga linta ba? Di ba totoo? Mga manhid kayo at nagpapanggap na matitino. Wala nang ginawa ang effort kundi manggulo sa eskwelahan at gawin ang gusto ninyo. Dapat ang tawag sa inyo, Piggy 4! Mga lintang nagtatago sa anino ng mga magulang. Wala rin naman kayong pera para magambag sa lipunan. Sino ba nabigay sa inyo ng karapatan ng mga pinangkapwa? Matapang ka.
Katapusan ko na. Wala na akong lusot ngayon. Oy, mga Piggy 4! Tandaan nyo, hindi ako takot sa inyo.